kay Digong. O, ito pa. Speaking, mga kababayan, katulad nito, tuwang-tuwa ang mga DDS, mga kababayan. Grabing tuwa nila. Nagulat ako kanina. Salamat sa Diyos, pumanig na daw ang panahon. Nilinis lang daw ng bagyo ang Pilipinas. Pagising daw nila, binasura na daw ang impeachment at wala na daw si Digong sa ICC. Ngayon, mga kababayan, according dito sa balita ng Net25, di ko rin malubos maisip, mga kababayan, kung ang Net25 ba ay kasosyo na ba nila ang SMNI? Hindi ko lang sure, Nagtatanong lang ako. Net25 ba at SMNI, sister company na ba sila? Tagtatanong lang. Paki-comment ka, mga kababayan. Ang Net25 ba ng INC at SMNI ni Kibuloy, sister company na po ba sila? Bakit? Mga kababayan, kasi ganito po Kanina, habang ako nagmumuni-muni, may nakapasok na balita. Ano nga ba itong balita na ito, mga kababayan? Balita ng SMNI. Ang balita ng Net25, ay wala na daw sa loob ng kulungan si Digong. Wala na daw sa loob ng ICC si Digong. At ayaw daw sumagot ni Sara kung nasaan. Ito itong Net25 parang hugot viewers to Parang it's a prank. Ano to? Clickbait? Net25? Ano to? Clickbait na naman. Kaya nga yung reporter niyo tinanggal sa tinanggal sa Malacanang eto. Pakinggan ninyo mga kababayan. Ang balita, hindi ko na nakita na ang dating Pangulong Duterte daw ay nakalabas na ng ICC. Nakalabas. Ito mga kababayan, ang sabi nung isang news anchor nila, nakalabas na daw ng ICC. Yung kasama naman ng news anchor, nakalabas ba? Or huminga lang, tas bumasok ulit. Natatawa nga ako dito Ito. Kumalat na balita. Nakalaya o baka naman nagpaaraw lang. Baka naman nagpaaraw lang. Ewan ko, kasi maging ang Vice President Sara Duterte ay hindi alam kung totoo ito Sabi ni Bro Spike, nakimarites ka lang naman palakin sa ibang news channel. Saan mo gusto ko magmarites? Sa kapwa mo DDS? Nabobo? At least ito, nakimarites ako, na kumuha ako ng source sa mga big network. Para in case na meron akong binalita ditong mali, hindi ako ang masisi. Bakit? Sila ang kinukuhaan ko ng source Kaysa naman sa kukuha ako ng source kay Dada, kay Banatbay, kay Ole, kay Bisdak Pilipinas. Sino pa? Kay Roque, kay Maharlika. Putang ina, lahat yan puro dakdak, walang napatunayan yan. Diba? Saan nyo gusto? Doon ako kay Marcolita kumuha ng news? At sasabihin walang kumukup-kup sa West Philippine Sea? Walang inagaw ang China? So ano yung tinayo ng mga building doon? Lego? Laruan? Asembo lang? Pag hinangin, lilipad? Diba? Dapat, kapag i-comment mo yan doon sa mga DDS vlogger, tanungin mo, wala kayong kinuhaan ng source. Kasi, ang base kasi nito mga DDS, kapag nagsalita si Maharlika, totoo na yan para sa kanila. Pero tanungin mo ngayon, lahat ba ng sinabi ni Maharlika, may nakulong ba? Tanungin ko kayo, lahat ba ng sinabi ni Harry Roque, may nagkatotoo ba? Yung sabi ni Harry Roque, lalaya na si Digong. Sabi ni Maharlika, lalaya na si Digong. May nakauwi ba? Nakalaya ba? Wala. Si Harry Roque, tignan nyo. Sinabi ninyo na tama at totoo ang sinabi ni Harry Roque, ba't ayaw yung umuwi ng Pilipinas? Ba't nagtago siya? Saan kayo nakakita na nagsabi ng totoo pero pugante? Diba? Tingnan nyo si Maharlika. Saan kayo nakakita na nagsabing si ganito, si ganyan, si Lisa Butod, si Lisa Tanas, si Bangag, si Kuting? Lahat ba ng sinabi ni Maharlika may nakulong? Lahat yung sinabi katulad kay Tantoco. Pati si Sara na biktima sa fake news ni Maharlika. Tingnan nyo, katulad ng pagkamatay ni Tantoco. Dawit daw si Lisa daw ang nag-inject ng cocaine kay Paulo Tantoco. Anong nangyari? Anong report ng pulis? Ang pakalat nila, cocaine overdose. Ang report ng pulis, may nakita lang na kunting cocaine.
Dapat sarili mong balita ang itapik mo. Ay, nako Bruce Spike. Kung balita ko sarili ang itapik ko, mga ngahulugan, imbento yun. Bakit? Ang binabasihan kong balita dito, News 5, GMA, TV5, ABS-CBN, Billionaire News, Net 25. Kasi kung mga mali yung mga yang network na yan, bakit binigyan ng prangkisa ng gobyerno yan? Diba? Wag mo kong turuan at wag mo kong igaya sa mga DDS. Diba? Kung may alam ka pa pala sa akin, mag-vlog ka. Diba? Ganun lang naman kasimple. Kung hindi mo gusto ang pagko-content ko at kung hindi mo gusto na kumukuha ako sa source ng mga big stream media or mainstream media, gumawa ka ng sarili mong vlog. Diba? Mag-vlog ka ng sayo, huwag mo ko turuan. Yeah. Kasi ako, lahat ng sinabi ko dito, totoo. Hindi pa nga nabalita sa TV, advance na ako. Tignan nyo, kahapon, kakasabi ko lang na i-declared ng unconstitutional ng Supreme Court yan. Di nangyari pagka ngayon. Kagabi ko pa yung sinabi. Binalita nila, ngayon pa lang, advance pa nga ako sa kanila eh. Yeah? Nung nakaraan, sabi nila, fake news daw. Si Digong, wala daw ICC warrant. Kakasabi ko lang ng gabi, pagka umaga, hinuli na siya. Hinuli na siya doon sa NAIA. Di ba? Advance kami. Di ba? Tapos tuturuan mo ko. Tignan mo, kakasabi ko, nakain ako at that time. Sabi ko, ito na, may warrant of arrest daw. Ganito, ganyan. Nagsusource pa ako mula sa Malacanang, mula kay G. Ruiz, mula sa Rappler. Pagka next day, hinuli si Digong. Di ba? Mag-hire ka ng sarili mong reporter. Putang ina mo, Bruce Spike, ginawa mo pa kung mainstream media. Vlogger ako, hindi to TV, tanga. Yeah? Alam mo, sa totoo lang, Bruce Spike, huwag ka nang makipagtalo sa akin. Bakit? Mahirap makipagtalo sa bobo. Hindi to network, tanga. Abnormal, bobo, inutil, hampas lupang tanga-tanga. Yeah? Mag-hire daw ako na sarili kong reporter kung hindi ka ba naman bobo kang hayop ka? Continue natin, huwag nang pansinin yung hayop na yan. Ang layo, para kang si Sarah. Tinanong ka kung anong masasabi mo sa baha, ang sagot nandun sa dahig. Alam nyo, yung baha, ipunin yan. Tapos, ano mangyari pag inipon? Di naubos lahat yun. Di nalunod yung nag-iipon. Nag-advise ka na nga lang, wala pang kakwenta-kwenta, pareho talaga kayo pag mga DDS. Ang sabi niya dito ay, I know the answer, but I will not comment. Hindi niya, As I'm not sure if it is allowed on my level. Ganon? The best is to ask his lawyer, Attorney Nicholas Kaufman. Ayun. May bali-balitang nakalabas daw ng ICC detention facility ang Pangulong Duterte. Nakalabas, bintas babalik din, paano ibig sabihin? Wala nga nga. Baka kasi naman paglabas, inilabas na yung ulong gano'n, tapos bumalik din agad. Ako ay nahihiwagaan sa... Diba? Nakalabas ba? Baka, inilabas lang yung ulo, lumanghap lang ng hangin, kasi ang baho na sa loob, amoy matanda, gumanon lang sa bintana, tapos bumalik sa loob. Di ba? Sabi ng isang reporter sa Net 25, baka lumabas lang, lumanghap ng totoong hangin. Kasi sa loob, amoy gurang, amoy banig. Ano kayang amoy ng loob ng kwarto ni Digong? Tanong ko lang mga kababayan. Yeah? Kaya siguro, lumabas lang si Digong, lumanghap ng fresh air. Yeah? Lumanghap lang ng totoong hangin. Tapos bumalik din sa loob ulit. Kasi bakit? Ang baho kasi noon, walang ligo-ligo. Sa tingin niyo ba si Digong nag-toothbrush pa ngayon? Hindi. Sa tingin niyo ba si Digong naliligo pa ngayon? Hindi. Ay, ako nagsabi sa inyo mga kababayan, swerte na lang sa loob ng 3 buwan kung si Digong nag-toothbrush. Huwag kayo magalit sa akin mga DDS. Swerte na lang sa loob ng 3 buwang pagkakulong niya sa dahig kung naligo at nag-toothbrush siya doon. Di ba? Swerte na lang, mga kababayan. Imagine ninyo, kung puro ka lang lulo, hindi ka kumakain, wala kang ligo, amoy banig. Di ba? Kaya nga sabi dito nung reporter, pakinggan nyo, Nakalabas, bintas babalik din, paano ibig sabihin? Wala nga nga. Baka kasi naman paglabas, inilabas na yung ulong gano'n, tapos bumalik din agad. Ako ay nahihiwagaan sa... Baka naman daw, nilabas lang yung ulong ganon, tapos binalik lang din agad. Diba? Ito kasing
ni 25 clickbait to eh. Huwag na kayong maghakot ng viewers. Alam ko naman na, di ba 7 million member kayo? May laging views kayo. 33,000 one day ago. Huwag na kayong magawa ng clickbait dyan na. Si Digong lumabas. Nilusot ang ulo. Binalik lang din. Bakit? Nasupukit sa amoy banig niyang katawan. Kasi walang ligo, walang toothbrush sa loob ng 3 buwan. Putang ina. Di ba? Diyos mio Marimar. Naalala ko kasi doon, mga kababayan, yung lolo ko, kapag matanda talaga, amoy banig na yan. Alam nyo yung blackheads? Alam nyo yung blackheads? Ito, I will tell you frankly, mga kababayan. Dati, grade 4, grade 5 ako, yung lolo ko na-stroke. Siyempre, pag na-stroke, hindi mo na siya maligo. Kaliit-liit ko pa, laki-laking tao ng lolo ko, Koreano lolo ko, half Filipino, half Korean. Ang tangkad nun, na-stroke. Patay ang kabilang katawan. So, sino magliligo sa kanya? Nasa taas. Alam nga naman ako. Edi, pag binasa ko naman siya, mabubulok yung sahig namin sa taas kasi ang sahig namin is kahoy. Ngayon, so, hilot-hilot lang. Punas-punas lang. Naaamoy ko yung lolo ko, amoy banig talaga. Sa totoo lang. Kaya si Digong, napaka-imposible na maligo pa yan at magtututbrush pa yan sa loob ng kulungan. Kaya sa sobrang baho na siguro, amoy banig, amoy lupa. Totoo yan. Ako, darating din naman ako sa ganyan. Mangangamoy banig, mangangamoy lupa din ako. Siguro, sa sobra na supukit na siya doon sa loob ng kwarto. Fresh air! Amoy pintanil. Ganun yan. Kaya sabi ng ni 25, sabi daw ni Sarah, I know the answer but I will not comment as I am not sure if it is allowed on my level. So the best is to ask his lawyer, Attorney Nicholas Kopman, kung si Digong ay nakalabas ba or nasaan. So yun lang mga kababayan, yung ating reaksyon. Huwag nyo nang tanungin kung totoo ba o hindi bang nakalabas ba. Kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan, ang katotohanan po dyan, sa NIT 25, kung nasaan ba si Digong, nakalabas ba or hindi, or ano ba, ito po ang totoo dyan. Ito po mga kababayan, kung nasaan ba si Digong. Sigurado ako yari ka sa asawa mo. Ito po ang totoong sagot dyan. Si Digong po hindi po nakakalabas ng ICC. At higit sa lahat, clickbait lang po ng A25 yan. Pakinggan nyo to Si Attorney Conti mismo ang nagsabi. Itong interim release na totoo, request naman nila. So, kung ayaw nila munang pagpasyahan, edi ibig sabihin ay ayaw pa muna nilang lumabas. Pero sa amin, matutuloy naman dapat. Sabi ng A25, wala daw si Digong sa loob ng kulungan. Ikakabalita lang, ang interim release ni Digong, inaprubahan ng ICC na isuspinde. So, ibig sabihin, ayaw pa ngang lumabas. So, paano nga nakalabas kung idiniklara ng ICC na suspended ang interim release? Diba? Paano makalabas kung sinabi nga dito sa balita kahapon na ang interim release na inapila ni Kaufman ay ipinasuspende niya? So, paano mangyaring makalabas si Digong? So, ito pa. Separately, independently, yung confirmation of charges. Kaso, may isa pa silang request. Anong request yan? Meron na naman silang tinutukoy kasi na parang mga impormasyon. Ganun din naman kasi yung tono doon sa interim release. Huwag muna nating palabasin dahil, or huwag muna nating pagpasyahan rather, kasi meron pa kaming impormasyon na hindi alam. So, yun pala. So, yung sinabi ng NIT 25 na nakalabas daw si Digong, ayaw daw sagutin ni Sarah, si Kopman na lang daw ang tanungin kasi si Kopman ang abogado. So, paano nga makalabas kung sinuspindi nga ang interim release? So, ibig sabihin ng interim release, pansamantalang paglaya. So, paano ka magsamantalang panlaya kung pinasuspindi mo nga na wag ituloy? Kasi may hiling pa nga, kasi meron pa daw silang mga impormasyon na hindi pa alam. Ito pa. Doon naman sa parang main case, sinasabi nila na meron din silang impormasyon na hindi pa alam. At kailangan pa itong suriin ng eksperto, and so on. Ano po yung impormasyon na yun, attorney? Naku, redacted. Meaning? Meaning hindi pinapakita sa publiko.
yung mismong dokumento, kumbaga, parang ang nakalagay, the defense wants to blank. Actually, redacted redacted bracket. So, yun pala ang rason mga kababayan, kaya hindi nila itinuloy yung interim release or pansamantalang paglaya ni Digong. Kasi meron pa daw silang gustong alamin na redacted. Hindi nilagay, naka-blank. Ako, si Nicholas Kopman, bilang lawyer ni Digong, blank, muna naming alamin. So, bakit sinabi ng Net 25 na nakalabas si Digong? Totoo ba yan, Net 25? Nandun ba kayo? Net 25, hindi naman po siguro kayo si Maria Faustina Kowalska na isang madre na habang nakapikit na naginip, nakita si Jesus. Net 25, gusto ko lang pong klaruhin. Hindi naman po siguro kayo sinaniba ni Maria Faustina Kowalska or Saint Maria Faustina Kowalska na habang nakapikit, naaaninag niya na si Jesus nakapatong sa isang usok at may ilaw na puti at pula sa kanyang dibdib mula sa puso. Yan po ay tinatawag nating divine mercy. Sino po ang discover dyan sa salitang divine mercy? Mga kababayan, gusto ko lang kaibigyan na trivia. Sa mga hindi po nakakaalam, kung makita ninyo sa simbahan ng Katoliko, merong imahe ni Jesucristo na may puso, na may ilaw, puti at pula. Correct me if I'm wrong kung blue o pula ba yan? Puti at pula, na umiilaw mula sa puso, tapos may usok na nasa likod siya ng pintuan. Ang may salaysay po dyan ay si Saint Maria Faustina Kowalska na isang madre. Siya po ang nagsasalaysay niyan, kaya nagiging divine mercy. So hindi naman po siguro ang Net 25 sinaniban ng kaluluwa ni Santa Maria Faustina Kowalska para managinip po sila nakalabas si Digong. Di ba? Kasi alam ko ang nananaginip lang ng ganyan na nakikita si Jesus na nakapatong sa ulap sa mismong pintuan at may lumalabas na pula at blue sa kanyang dibdib, yan po ay tinatawag na divine mercy. Si Maria Faustina Kowalska po ang may gawa niyan kaya nagiging kwento ang divine mercy. So hindi naman po siguro sumanib sa kaluluwa ng Net 25 ang kaluluwa ni Faustina Kowalska para sabihin nilang na naginip po kami at naaninag po namin sa may pintuan ng ICC. Lumabas si Digong at sinabing, fresh air, I need fentanyl. Parang wala naman po siguro. Di ba? Sir Elijah, di ba? Santo ng Fulan. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, marami akong alam. Diyos mio Marimar. Kung libro lang ang pagbabasihan, 20 sa akin. 5 lang yung sa mga DDS. Kaya wala po. 3 o'clock prayer, divine mercy, sabi ni Ma'am Ginger T. Kasi ako nag-seminar din po ako dati sa mga ganyan-ganyan. Diyos mio Marimar. Pagdating sa Biblia, hindi ako maloko ng mga DDS. So ito, sunod mga kababayan. Totoo ba si Digong nakalabas o hindi? Hindi po. Kasi nga, dinismiss po ng ICC ang interim release. Kasi yun po ay hiling ng tawag dito, abogado ni Digong na si Kopman na i-dismiss muna. So hindi nakalabas. Blanco na, And then it wants to blank na naman. Kaya, naintindihan namin na ito ay para sa kaligtasan, hindi lang nung mga witnesses kung sakasakali, kundi nung mismong akusado o kaya nung iba pang mga taong involved. Baka may ganun Pero nandun pa si Duterte. Kasi kahapon Andun pa? Andun pa. Tinatanong po kasi si Bise, parang sinabi niya, hindi ko maibibigay sa inyo ang impormasyon tungkol dyan. So naglikha ng kalituhan, Weng Na baka wala na siya sa loob ng piitan. Lutein Gumis. Diba? Andun pa. Narinig nyo mga kababayan, nandun pa. Sabi ni Attorney Conte. Diba? Saan kayo maniniwala? Kay Sara na fake news? Or kay Attorney Conte? Ito mga kababayan, ulitin ko. Ito wait lang. Kalituhan, Weng tinatanong po kasi nung mismong akusado o kaya nung iba pang mga taong involved. Baka may ganun Pero nandun pa si Duterte. Kasi kahapon Andun pa? Andun pa. Tinatanong po kasi si Bise, parang sinabi niya, hindi ko maibibigay sa inyo ang impormasyon tungkol dyan. So naglikha ng kalituhan, Weng Na baka wala na siya sa loob ng piitan. Andun pa yun. Bago yun makalabas, kailangan po ng
public proceeding, lalo na yung nangyayari sa atin sa Pilipinas, di ba? Bago naman mailabas ang isang detenido, merong proseso, motion for leave, motion for furlough, etc. Sa ICC lang, kung sakasakaling kailangan ng dalhin sa ospital, meron silang mga mekanismo. So hindi nakalabas si Digong. Huwag kayo maniwala mga tanga-tangang DDS. Kasi kung sabihin lang ni Kopman na ilabas natin kasi kailangan ng gamutan, kumpleto po ng aparato or mekanismo ang ICC. 'Di ba? Mas high-tech po sa Netherlands kaysa sa Pilipinas. Yeah? Mga bobo kasi itong mga DDS na to. Niwala kayo sa ni 25.